Magandang tanghali mga kalahing Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali sa lahat, no? Breaking news po tayo mga kalahi dahil ngayon mga kalahi, surprise rally ang ginawa ng INC, mga kalahi, no? Na dapat natin ngayon mamonitor dahil wala po itong sabi daw ng yung mga opisyal doon po sa Maynila ay wala daw permit itong rally, surprise rally ng INC, no? Ibig sabihin, ang INC pa pala ngayon ay violator na pala ngayon sa batas ang INC Iglesia daw ni Cristo, no? Dapat palitan niyo yung INC or Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo yun, hindi yun Iglesia ni Cristo. Dahil ang Iglesia ni Cristo hindi pasaway sa gobyerno, no? Mga kalahi, ang Iglesia ni Cristo po ay sumunod sa gobyerno, no? Ang Iglesia ni Cristo, at ang Iglesia ni Cristo ay hindi po manggugulo, no? Ang ginawa ngayon ng relihiyon na yan dyan po sa Maynila, no? Nagano sila, nag-surprise rally sila, nakaabala sila sa trapiko, no? Maraming mga naaabala nga papuntang trabaho na hindi nakadaan dahil bigla lang silang nagmarcha papuntang EDSA, People Power EDSA Monument, no? Yon ang nangyari ngayon, no? That's why breaking news, no? Ang ginawa itong relihiyon na ito ay parang nagpapakita lang na mga, kumbaga, walang galang sa batas. May batas tayo sa lupa, no? Iba ang batas sa Panginoon. Kaya lang kailangan ubi po tayo sa gobyerno ng lupa dahil utos yun ng Diyos sa kanyang salita, ayon po ni San Pablo sa Roma 13:1 hanggang 6. Yan ang dapat malalaman sa mga relihiyong katulad nitong Iglesia ni Manalo, no? Nagano pa, dinadala pa ninyong pangalan ni Panginoong Jesucristo. Hindi manggugulo ang Iglesia ng Cristo dahil si Cristo po nag-iwan ng salita sa John 14:27 na sinasabi ng Panginoong Hesus, sa inyo ibibigay ko ang kapayapaan, sa inyo iiwan ko ang kapayapaan. Kaya mapayapa yung Iglesia ni Cristo, hindi yun katulad Iglesyang Manalo na nanggugulo dyan sa trapiko, walang permit, violator, no? Hindi, pangit na yun, pangit na imahin ng klaseng relihiyon na yan. At ako po yung naniniwala na hindi lahat ng mga membro ng Iglesia ni Manalo ay sang-ayon sa mga ginagawa dyan sa Iglesia ni Manalo dyan sa Manila, no? Na naging violator ng gugulo sa kapayapaan ng trapiko, no? Kaya mga kalahi, no? Bakit sila, ano bang dahilan? Bakit sila nagra-rally, surprise rally? Na ang sadya, layunin pala nila mga kalahi ay ito pong idipinsa po talaga itong si Marcolita, no? Nagra-rally para kay Marcolita dahil ikukulong si Marcolita dahil nagkasala. Ito pa palang INC, Iglesia ni Cristo, ay konsentidor pa pala. Kung nagkasala yung membro mo, dapat kayong mga namuno dyan sa religion ninyo, ipakulong yan, kakasuhan yan, harapin niya. Dahil ang pagharap ng batas ng lupa ay ito po'y koreksyon, na makukorek po yung membro sa Iglesia ni Manalo na mali yung ginagawa niya, no? Mga kalahi, dapat sana, no, na ang lahat ng mga membro ng hindi naman yata may mga kasama, may mga kaibigan naman akong mga membro ng Iglesia ni INC, marami akong mga kaibigan kasi galing ako diyan, no? So hindi talaga sang-ayon sa ginagawa na hindi man lang kumuha ng permit, sabi sa taga Tigbalita, no? Tapos ang rally ang ginagawa nila, ito po ay parang kumbaga panig po sa isa lang politikong nangangalang Marcolita. Ito pong Marcolita na to ay nagbigay ng galit sa mga membro ng Iglesia ni Manalo dahil siya po ay nagpreskon na siya po ay ikukulong na daw, no? Talagang sumasakay talaga, nakikisawsaw ang relihiyon na hindi man lang nag-isip, hindi man lang nag-meditate ng maraming beses. Anong klaseng religion ito? Ito ba ay pagpapakita o pagpapatunay na ang relihiyon ninyo ay hindi talaga relihiyon ni Cristo? Ito pa ay pagpapatunay na para kayong kulto, di ba? Hindi kasi ganyan ang religion na ikaw po yung nanggugulo dyan,
panggugulo na yun dahil bigla lang kayong sumulpot, bigla lang kayong nagrarally dyan na walang pahintulot sa authority or sa MMDA. Ha? Bakit ano yung pinaglalaban ninyo dyan sa rally ninyo na hindi ipakulong si Marcolita? Konsentidor pa pala yung religion nitong iglesia ni Manalo. Kung mayroon yung pagkasala, ay talagang wala po tayong magagawa. Kailangang i-correction yun dahil mali talaga, nagkasala talaga yung membro ninyong Marcolita. No? Ano bang kasalanan ni Marcolita, mga kalahi, no? Ang depensa ni Marcolita, no? Dahil siya po talagang tinututuhanan talaga siya ng ombudsman dahil talaga siyang kinasuhan talaga siya. Ang depensa niya, nawala daw siyang na malverse or na misappropriate na pondo ng gobyerno. Hindi daw, kasi kinasuhan siya ng plunder. Tapos, so paano daw mag-plunder siya? Nawala daw siyang namamalverse or na misappropriate na pondo ng gobyerno. Yun ang number one. Ang pangalawa, wala daw public funds na na-involve. So, ibig sabihin, ang alam pa pala ng Marcolita na plunder, yung ibang modes, kasi dalawang modo po itong klaseng plunder ayon po sa batas, ayon po sa konstitusyon. Ang unang modes, yung nangungurakot ka, nagdambong ka ng pira ng bayan, pira ng gobyerno, nagdambong ka, tapos nangurakot ka. Yun ang unang modes of plunder. Ang pangalawang modes of plunder, yung another mode of plunder, yung pangalawa, yung sinasabi dyan na receiving gift directly or indirectly from person or entity by reason of your office. Yun ang diyan po pumasok ang tinatawag na kaso na plunder towards Marcolita dahil siya po'y tumatanggap ng direct bribery. Tumatanggap po siya ng suhol, receiving gifts directly or indirectly from any person or entity by reason of your office. Na ibig sabihin, ito pong pangalawang plunder na dito pumasok na kinakasuhan siya ng plunder dahil siya po'y tumanggap ng yung mga gasa, no? Either directly, ano ba yung directly? Yung mayroong kapalit, no? Politiko ka, noon, membro ka ng House of Representatives, yung time na yan, ay binigyan ka ng gasa or pira, malaking halaga, I think 70 or 75 million, malaki na yan, no? Pasok yun sa plunder. Binigyan siya para ay ang sadya nito, ang objectives dito ay ito po'y tumakbo po itong si Marcolita na bilang magiging senador or senator. Kaya mayroong nagbigay sa kanya ng yang halaga, no? 70 or 75 million. Yan ang tinatawag na gift directly, bribery directly. Yung indirectly, walang kapalit. Binigyan ka ng gifts, tapos walang kapalit. Pareho lang yun. Pasok yun sa tinatawag plunder dahil bawal sa konstitusyon na ikaw po'y membro ng House of Representatives, membro ka or opisyal ka ng gobyerno or politiko ka, tapos incumbent ka, tapos tumanggap ka ng kahit anong gifts galing sa mga pribadong personality. Yun, mga kalay. Tapos, sabihin ni Marcolita, ibig sabihin itong si Marcolita hindi niya alam itong another mode of plunder. Ang akala naman natin ay marunong, kasi si Marcolita para siyang magaling daw sa pag-abogado, magaling na abogado, ngunit bakit hindi niya alam? Sabihin ni Marcolita na hindi niya alam ito, na mayroon palang another mode of plunder. Ang sabi sa batas, ignorance of the law excuses no one. No, pa-ignore ka. Ignorante ka sa batas. Tapos wala ka ng wala na kang kaso, hindi ka nakasuhan, pwedeng kasuhan dahil ignorante ka. Hindi yun. Ignorance of the law excuses no one, Mr. Marcolita. Kaya ang simbahang INC Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Cristo, ayaw kong banggitin na Iglesia ni Cristo dahil hindi yun Iglesia ni Cristo yung ginagawa yung surprise rally para magulo ang trapiko, tapos wala namang permiso galing sa authority sa city na yan, no? Particular diha sa dyan po sa People Power Monument, no?
Kaya dapat sana panawagan ko sa mga kaibigan at saka yung mga kilala kong mga INC, no, at saka yung mga ministro diyan yung mga ministro, no, pag-isipan ninyo ng maigi, no, ito ba ba'y makadiyos, ito ba'y kalooban ng Diyos, no? Dahil nasa isip ninyo, kayo po'y naglingkod ng Diyos. Isang tawan po kayo. Tapos ganyan yun na wala kayong pag-iisip. Kung mayroong nagkasala, talagang huwag ikonsente. Talagang kakasuhan yun. Hayaan ng gobyerno. Hindi naman inosente itong si Marcolita. Mayroon naman talagang kaso na hindi naman ito gawang kaso. No? Ito po'y ito lang po'y binabalita ni Marcolita na wala daw siyang nagawang kamalian. No, invento lang daw ang kaso patungkol sa kanya. Anong invento? Mayroon naman talagang basihan. Bisis talaga na bakit kakakasuhan. Oh. Kaya mga kalahi, no, ngayong araw na to, nandyan pa sila, no? Nakatuon pa sila diyan sa EDSA. Diyan sa EDSA sila po ay talagang dumarami sila diyan. I think na estimated daw approximately mga nasa 3,000, no? Panawagan ko sa lahat ng mga INC members, pag-isipan ninyo ng maigi. Kung ayaw ninyo na lumabag kayo sa batas ng Diyos, no? Huwag kayong lumabag sa batas ng lupa sa gobyerno. Dahil kung sino yung lumalabag sa batas ng gobyerno, lumalabas kayo sa batas ng Diyos dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Ha? O dyan lang tayo mga kalahi. Ito lang po maiksi lang pong short lang po na bigay sa inyo ng pahayag dahil para kung nagulat, no? Marami ang nagulantang sa rallying ginagawa ng INC, no? Okay, kung gusto ninyong sumali, sige magpuntahan kayo lahat. Tingnan natin kung umabot ba kayo, ilan lang kayong mag-rally diyan, no? Tapos inuulan pa naman kayo diyan, no? Nakikita ko na nagpapayong na ang mga tao. Oh, tingnan natin kung ano ang sasapitin ninyo diyan, no? Dahil hindi po kalooban ng Diyos ang ginagawa ninyo. Ha? Sige, magpuntahan kayo para bilangin natin kung ilan kayo, no? Pero doon sa mga taong may pag-iisip, doon sa mga taong nakaunawa kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, huwag kayong sumali, no? Kailangang mapayapa kayo, no? Dahil kung ikukulong lang si Marcolita, kung bigyan or basahan siya ng warrant of arrest, kasi mayroong kaso at mayroon talaga siyang kasalanan at dapat huwag ikonsente sa iglesia ni Manalo.